Muntik na kaming magkahiwalay ng girlfriend ko dahil yung toothbrush niya ay nakita kong ginagamit din ng mama at papa niya. Before you read my confession, wag niyo muna akong tawaging gago. Hello everyone, I'm Calix, 29 years old photographer. I have a story to tell. Ito yung totoong dahilan kung bakit muntikan na kaming magkahiwalay. 3 months pa lang kami noon, wala pang problema na mabibigat, masaya pa kaming dalawa, pareho kaming may trabaho, may pangarap at may plano. Live-in kami sa isang maliit pero maayos na kondo sa Pasig. Bilang photographer, very organized ako sa mga gamit. Gusto ko malinis ang paligid. Ayoko nang makalat at hindi nililinis agad pag may kalat. After a few weeks ng pagsasama namin, nagpaalam si AZ na dadalaw ang mama at papa niya sa kondo namin. Stay sila for 2 days lang dahil susundiin daw nila ang pinsan nilang galing Australia. Pagdating nila sa kondo, nag-dinner muna kami bago ko inayos yung tutulugan nila para maging comfortable sila, kwentuhan ng konti. Dahil nahihiya pa rin ako sa parents niya. Kinabukasan, maaga akong nagising para paglutuan sila ng breakfast. Narinig ko ang faucet sa CR, bukas ang pinto at nakita ko yung mama at papa ni AZ. Tatanungin ko sana sila kung gutom na sila, pero may nakita kong kakaiba. Salita ng mama at papa niya sa iisang toothbrush, at ang toothbrush na yon ay pagmamay-ari ni AZ. Parang nag-slow motion ng utak ko. Parang naka-close up shot sa utak ko yung pangyayaring yon. As a photographer, sanay ako sa detail at minsan ang detail ang hindi mo makakalimutan. Hindi ako nag-react. Lumabas muna ako ng kondo para makahinga at makalanghap ng sariwang hangin. Sumakit ang ulo ko bigla dahil alam ko, this is not an accident. This is normal for them. Bumalik ako sa loob at humiga ulit sa kama. Hindi ko na naipagpatuloy yung pagluluto ko. Narinig ko sa kusina na ang mama ni AZ ang nagluluto na ng breakfast namin. Kumakalat ang amoy ng sinigang at spam. Comfort food ko yon. Hindi ako mapakali at tumayo ako ulit. Sinabi ko sa girlfriend ko, mag-grocery tayo baby. Baka may kailangan sina tita at tito. Sabi niya, kumpleto naman daw ang gamit sa kondo. Wala namang kulang. Diretso ko nang sinabi, baka wala silang toothbrush baby ha. Habang nag-uusap kami, ang mama niya ang sumagot mula sa kusina. Huwag kang mag-alala, may toothbrush na kami. Huwag niyo kaming problemahin. Ginamit muna namin ang toothbrush na AZ. Hindi man lang nagulat ang girlfriend ko sa sinabi ng mama niya. Naglakad pa siya papuntang lababo para gamitin ang toothbrush na ginamit ng parents niya. Sa isip ko tuloy, baka sharing of toothbrush ang love language nila. Kaya ngumiti na lang ako. Nagpaalam na din sila sa amin after namin mag-breakfast dahil nasa airport na daw ang pinsan nila. Hindi ko na sila naihatid dahil may schedule din ako para sa photoshoot. Simula nung araw na yon, may nagbago na sa akin. Hindi ko na kayang humalik kay AZ. Mahal ko siya noon pero hindi ko talaga kaya. Hindi ko kayang i-off ang utak ko. Hindi ko kayang i-ignore ang hygiene standards ko para lang maging okay boyfriend. Medyo umiiwas na ako sa kanya. Naging busy ako sa trabaho everyday. Extra shoots, late na din umuwi. Editing sessions hanggang madaling araw. Pagod at deadline kunwari. Hanggang sa hindi ko na talaga kinaya. I told her na parang nata-turn off na ako sa kanya. Mahal ko siya, yun ang nararamdaman ko. Umupo kami sa kama at sinabi ko lahat. Baby, mahal kita, pero hindi maganda sa hygiene yung ginagawa nyo. Hindi ko kayang i-ignore yon. Bakit kailangan pa magsalitan kayo ng toothbrush ng parents mo? May pera naman tayo pambili ng tig-iisang toothbrush nyo. Hindi siya nag-defend at nagalit sa akin. Ganon kasi kami lumaki. Normal na yun sa amin, sabi niya. Hindi ko alam na big deal pala sa'yo. Hindi yun normal kung totoosin, pero the way siya magsalita, she's innocent. Hindi lang talaga siya aware. Sinabi ko sa kanya ng maayos, gusto na kitang hiwalayan but I love you so much. Hindi ko kaya, pero hindi rin kita kayang halikan ngayon dahil sa nakita ko. Medyo natawa siya kahit may konting hiya. So, ano gusto mong gawin ko? Sabi ko, una sa lahat, baguhin natin yung nakasanayan nyo. Itapon yung old toothbrush at bumili ng bago. Pagbibisita ang mga parents mo, sabihin mo na bagong toothbrush ang gamitin nila. Tig-iisa sila ng papa at mama mo. Basic hygiene lang yan. Dagdag ko pa, magpa-cleaning ka rin sa dentist, please. Tapos tumango siya.
That's why I love her. Kasi nakikinig siya sa akin dahil yun naman ang makakabuti sa kanya. This Sunday, may schedule na siya sa dentist. Hindi ko alam kung matatawa ako o kikiligin. Parehas na yung nararamdaman ko. We are still together at hindi ko pa siya hinahalikan hanggang ngayon. Self-control level muna ako. Pero this Sunday, may dental cleaning siya at sa wakas, mahahalikan ko na rin siya ulit. Sa story namin, ang natutunan ko lang kung may problema kami, hindi break up agad ang solusyon. Minsan, dental appointment lang.